Hi, good morning Pinas. Ayan. Shout out ito para sa Pinas ha. Ito, direct to the point ito ha. Ah, kasi ako nagtataka lang talaga ako. Bakit ba kaming mga OFW, lalong-lalo na kaming nasa bahay, kaming mga kadama, napakasaya na po namin sa party. Para sa akin na masaya na kami kapag matapos yung kontrata ay tinutupad yung indemnity. Bakit ba parang kung ano yung nasa kontrata namin, parang invalid dito eh. Parang di valid dito. Kasi karamihan po ng mga ng mga amo dito, hindi sinusunod kung ano yung nasa kontrata. Kagaya na lang ng indemnity. Ako last time, at I think mga second week na, kinausap ako kasi patapos na ako ng kontrata. Kinausap ako ng mga amo ko. Tinatanong nila kung babalik pa ba ako sa kanila or hindi. Tapos sabi ko, pinaprangka ko, kung kailangan nyo ako, kung kailangan nyo pa ako dito sa inyong bahay, bakit hindi ko babalikan ko kayo? Ayun ang sagot ng amo. Sabi, okay, sige, tataasan namin ang iyong sahod, tapos bibigyan ka pa namin ng 2 months. Yun yung tinatawag ng indemnity. Sabi ko, oo, nakasulat yan sa kontrata ko. Dapat lang, sabi ko na ganyan. Alam niyo ba kung anong sabi ng amo ko? Dapat sana isang buwan lang ang ibibigay, kasi yun daw yung nakasulat sa kontrata ko, na isang buwan lang yung indemnity. Tapos ang sabi ko, ganun pala yun? Parang hindi. Kasi ako mismo sa sarili ko, alam ko na pagkatapos ng 2 years contract mo, ibig sabihin may 2 months ka din na tinatawag na indemnity. Kung magkano yung sahod mo, halimbawa 120 yung sahod mo, so ibig sabihin 2 buwan 120, babayaran nila 240 sa iyo pag matapos ka na ng kontrata. Pero sinasabi nila sa akin na isa lang daw dapat sana ang ibigay nila, pero dahil babalik ako sa kanila, bibigay daw sila sa akin ng 2 buwan na indemnity. Kasi daw parang daw nila, parang kumbaga sinasabi nila na parang pinapabor nila sa akin kasi babalik ako sa kanila. Pues, paano naging pabor? Hindi yan pabor kung tutuusin eh. Parang naging utang na loob pa namin na nabibigyan kami. Alam niyo Pinas, yung mga nasa kontrata namin talagang hindi nasusunod. Alam niyo ba, pinakaisa na dito yung day off. Ang day off nakasaad doon once a week. Pero ni isang buwan, sa isang buwan, isang beses wala. Napakababaw ng reason nila, napakababaw. Sabi nila, hindi daw sila pumapayag na kesyo magdi-day off ang isang katulong. Kasi nga, alam daw nila ang Pinay kapag lumalabas, nagbo-boyfriend daw sa labas. Pinapaliwanag ko sa amo ko, hindi lahat na ganon. Hindi lahat po. Hindi lahat na ganon ang mindset ng mga Pilipina. So, tayo naman kasi mga Pilipina, may mga kasalanan din naman tayo. Pero reason ba yan? Lahat ba i-ano na lang nila, i-excuse na lang nila kasi ganito, ganyan. Karapatan din namin magpahinga. Kahit man lang sa isang buwan, isang beses. Ako nga, hinihingi ko. Isang lang eh. Sa isang year, isang beses nga lang eh, every December eh. Pero parang mahirap pa sa kanila. Mahirap pa nila ibigay yan. Tapos, ang isa pa dyan, kapag hindi sila pumapayag na lumalabas yung katulong nila, dapat sana bayad. Babayaran nila ang 4 na araw na hindi makapag-day off. Hindi sila magbibigay ng day off. Babayaran sana nila. Pero walang nangyari eh. Hindi nila binabayaran, hindi nila sinusunod. Hindi naman lahat dito na amo na hindi nila sinusunod. Pero karamihan, parang imbalido ang nasa kontrata, parang walang silbi dito sa kanila. Ano ba talaga ang totoo? Di sana hindi na lang yan nakasulat sa kontrata kung ano yung totoo.
Kasi yung iba dito, napaka-ano ng mindset nila, yung mga ibang amo dito sabi, nasa papel lang daw yan. Ano ba talaga ang totoo niyan? Ako din, naguguluhan ako. Pero ako alam ko talaga kung ano yung nakasulat doon sa kontrata, ano yung rights ko at ano yung rights nila sa akin. Pero yung iba na nga lang na halimbawa, yung day off, hindi na ako nag-aano ng day off kasi magastos din naman yung day off. Hindi na ako umiimik na hindi sila nagbabayad. Hindi na. Basta ang inaano ko na lang na yung sahod ko na lang. Tapos, minsan nagbibigay din naman sila ng yung mga gamit ko, mga sabon, shampoo, kape, binibigay naman nila. Ang hindi talaga mawawala sa akin, buwan-buwan yung kape at saka Indomie, yung hindi mawawala. Yung sabon, paminsan-minsan lang sila nagbibigay sa akin yan. Pero alam yun, talagang hirap talaga matupad yung mga nakasulat doon sa kontrata. Ang dami-daming hindi nila sinunod. Talaga bang ganun? Walang valid dito yung kontrata namin dyan sa Pinas, walang valid, imbalido sa kanila. Kasi ang dami pang mga kababayan nating hindi binibigyan talaga ng indemnity. Ang daming may isa nga akong kasama dito, ilang taon na pero walang natanggap na indemnity. Ganun ba yun? Tama ba yun? Na parang wala kaming rights. Alam nyo, sagad sila sa oras dito. Hindi pa magbibigay ng day off. Kung nagbibigay man, parang nag-alinlangan pang magbibigay. Tapos, sagad sila sa oras. Talagang mapag-ano sila sa oras. Number 1 talaga dito, yung oras talaga. Biruin nyo, papasok ka na, for example, ako papasok alas 8. Minsan walang pahinga. Minsan din meron. So, napaka haba ng pasensya namin. Napakahaba talaga ng pasensya. Hahaba na lang namin yung pasensya namin sa kanila. Mula dito hanggang Pinas talaga yung pasensya namin sa kanila. Pinagpasensyahan namin sila. Alang-alang sa pamilya namin na makapagbigay kami. Pero sana naman talaga Pinas. Sana kung ano man yung nakasulat sa kontrata namin, sana naman magkakatotoo din dito. May katuparan din yan dito. Kasi kami kasiyahan talaga namin na kung ano yung matapos kami sa aming kontrata, kasiyahan namin na kung ano yung dapat lang namin matanggap pagkatapos ng aming kontrata. Yun lang talaga, masaya kami noon. Kasi hindi namin yan basta-basta hiningi sa kanila. Pinagpagura namin yan. Sana man lang kahit indemnity ibibigay. Kasi hindi lahat ho ng mga kababayan natin na nabibigay yan, hindi binibigyan. Pero tinitiis lang ng mga kabayan natin. Nasaan ba ang hustisya niyan? Diba? Sana nakasulat yan sa kontrata. Sana totoo din yan. Kailangan din namin magpahinga. Halimbawa, yung day off na yan. Hindi ako humihingi ng monthly day off. O yung tinatawag na weekly. Kung tutusin, dapat silang magbayad yan. Kasi, nakasaad din yan. Pero hindi na namin yan hiningi. Hindi ko na yan hinihingi. Ang importante sa akin yung sahod. Pero sana naman, pag time na yung parang ikaw yung kagaya ko, paminsan-minsan nag-aasa ko ng day off. Sana naman di sila magdadalawang isip na magbibigay sa amin ng ganyan. Kasi ako ilang beses na naging kagalit ko yung amo kong babae. Unang-unang pag-aaway namin. Bago pa lang ako dito sa kanya. Parang I think 4 months ata or 3 months. 4 months ata yun. Sinabihan ko siya about sa kontrata ko.
about sa time ng pahinga ko, kung ilang hours ako magtatrabaho sa kanya. Tapos sinabihan ko siya tungkol sa day off. Alam niyo ba kung anong sinasabi ng amo kong babae? Wala akong pakialam. So ibig sabihin, imbalido yung yung dyan sa Pinas na pinipirma namin kontrata. Sana lang no sa mga gumagawa ng batas para sa mga OFW, sana lang magkakatotoo dito sa ibang bansa, kasi nakakaawa yung ibang mga natin, yung mga kababayan natin na walang wala talaga, na yung mga nila na dapat sana'y mabigay sa kanila, wala. Sana lang. At ako, yun nga yung sinasabi ko last time na nag-uusap kami, sinasabi ng amo ko na dapat sana isa lang ang ibibigay. Kaso babalikan ko pa daw sila, magbibigay daw sila ng dalawa. Tapos sinagot ko, ganun ba yun? Sabi nila, oo. Akala siguro nila ang bobo-bobo ko ba? Hindi ko alam. So, ganun yung tingin nila sa amin. So, siguro, baka tingin nila sa amin katulong lang kami, walang alam kami sa kung ano yung nakasulat sa kontrata, basta na lang namin pinipirmahan. Siguro yung thinking nila. Kaya sana naman, wish ko na sana yung ibang mga kababayan din mabigyan ng hustisya yung mga dapat nilang makuha. Lalong-lalo na yung mga matagal na dito. May iba dito 10 years na, 15 years, pero hindi nakakuha ng indemnity. Kawawa naman. Pinagpagura nila yan. Dapat sana ibigay. 'Di ba? Dapat sana magkaroon din sila kung ano yung sa iba. Kasi unfair naman po, 'di ba? Tapos sasabihin na lang nila dito na lang yung kontrata lang yun, sa papel lang yun. Pwede ba yan? So ayun lang sana.